Akala ng marami kapag sinabing AI, parang magic lamp, nasa app, nasa phone, nasa cloud. Pero ito ang hindi madalas sinasabi sa atin. Ang cloud ay hindi ulap, ang cloud ay lupa, ang cloud ay tubig, ang cloud ay kuryente. Ang cloud ay servers, chips, cables, cooling systems, chemicals, mining, factories at kontrata. At ngayon, may malaging usapan sa Pilipinas, Pax Silica. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong US-led Pax Silica initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. Isang planong AI, semiconductor at critical minerals hub sa New Clark City, Capas, Tarlac na tinatayang nasa 1,600 hanggang 1,620 hectares o halos 4,000 acres. Ayon sa public reports, bahagi ito ng US-led Pax Silica Initiative para sa secure supply chains ng AI, semiconductors, critical minerals at advanced manufacturing. Pangako ng government side, trabaho, investment, high-tech industry at pagkakataong hindi na lang raw exporter ng raw minerals ang Pilipinas. Pero tanong ng critics, nasaan ang malinaw na kontrata? Nasaan ang exact map? Saan manggagaling ang tubig? Saan manggagaling ang kuryente? Sino ang may kontrol? At kapag may epekto sa tao, sino ang mananago? Ito ang Pax Silica Explained. Hindi para manakot, kundi para maintindihan kung ano ang pwedeng mangyari kapag ang isang high-tech project ay pumasok sa isang bansang may matagal ng problema sa lupa, tubig, mining, transparency, at foreign dependence. Base sa public information, ang planong facility ay nasa New Clark City, Capas, Tarlac. Tinatawag itong Economic Security Zone o AI Native Industrial Acceleration Hub. Ang site ay nasa roughly 4,000 acres o 1,619 hectares ayon sa FOI response ng BCDA. Ano ang posibleng laman nito? Sa FOI response, public framework ang binanggit, AI computing, infrastructure, data centers at advanced semiconductor packaging and test capacity. Sa GMA report naman, sinabi ng DTI na hindi raw ito simpleng AI data center, kundi factory na gagawa ng components para sa AI industry at ang goal ay i-process sa Pilipinas ang critical minerals imbes na puro export lang. Dito nagsisimula ang kalituhan. Kapag sinabing AI hub, ibig ba sabihin data center? Kapag sinabing components, ibig ba sabihin semiconductor packaging? Kapag sinabing critical minerals, ibig ba sabihin mining, processing, refining, o supply chain coordination lang? At kung may processing, anong klaseng chemicals at waste ang involved? Iyan ang dapat linawin bago tayo magpalakpakan. Dahil sa industrial projects, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang maganda ba ang pangako. Ang tanong ay, ano ang eksaktong itatayo? Ano ang eksaktong proseso? At ano ang eksaktong panghanib? By public FOI request na humingi ng tatlong bagay, mapa ng 4,000 acre lot, exact description at scope ng facility at energy sources nito. Ang sagot ng BCDA, hindi nila maibibigay ang exact parcel o perimeter coordinates dahil sa security at commercial sensitivity at bahagi ng information ay sakop daw ng FOI exceptions habang ongoing ang negotiations. Pero kinumpirma nila ang general site sa New Clark City, Capas, Tarlac.
Ito ang dahilan kung bakit marami nagsasabing hindi clear. Hindi dahil automatically illegal, hindi dahil proven na may secret military base, hindi dahil confirmed na may toxic plant na, kundi dahil ang mga detalye na pinakaimportante sa ordinaryong tao ay hindi pa malinaw sa public record. Saan eksakto ang lupa? Sino ang maaapektuhan? Sino ang developer? Ano ang lease terms? May rent-free period ba? Saan manggagaling ang tubig? Saan manggagaling ang kuryente? Anong chemicals ang gagamitin? Saan itatapon ang waste? Sino ang liable kapag may leak? Sunog, spill o contamination? Sabi ng government side, dadaan ito sa Philippine law, nasa ilalim ng BCDA Law at Investors Fees Act at walang naibigay na diplomatic immunity. Pero may Reuters report na ang long-term framework ay inaayos pa. May 2-year window para plantsahin ang arrangements at hindi pumayag ang Pilipinas sa US request tungkol sa diplomatic immunity. Kaya ang issue dito ay hindi simpleng anti-America o anti-technology. Ang issue ay transparency. Kapag ang project ay ganito kalaki, dapat malinaw ang papel ng Estado, investor, komunidad at batas. Kapag gumagamit tayo ng AI, parang walang dumi. Type ka lang, generate, upload, search, automate. Pero sa likod ng bawat AI system, may physical chain. Una, mineral extraction. Kailangan ng metals at minerals para sa chips, electronics, batteries, cooling systems, power infrastructure at machines. Sa global research ng UNEP, ang critical energy transition minerals ay may environmental at social risk tulad ng biodiversity loss, pollution, human rights concerns at impacts sa indigenous peoples kung hindi maaayos ang governance. Pangalawa, processing and manufacturing. Hindi sapat na hukayin lang ang mineral. Kailangan itong i-process, linisin at i-convert at i-package at gawing component. Dito pumapasok ang chemicals, acids, solvents, gases, waste streams, wastewater at occupational hazards. Sa electronics at semiconductor-related manufacturing, may documented hazards mula sa organic solvents, acids at toxic gases. Ayon sa US EPA-linked Electronics Industry Hazard References, kabilang sa mga concern ang arsen, post-fin, organic solvents, chlorinated hydrocarbons, formaldehyde at acids tulad ng hydrochloric, hydrofluoric, nitric, sulfuric at phosphoric acid. Pangatlo, data centers and AI computing. Ang AI ay nangangailangan ng servers na kumukonsumo ng malaking kuryente at kailangan palamigin. Ayon sa International Energy Agency, ang data centers ay kumukonsumo ng humigit kumulang 450 terawatt-hours noong 2024, mga 1.5% ng global electricity consumption at mabilis ang paglaki ng demand dahil sa AI. Pang-apat, waste and accountability. Saan mapupunta ang wastewater? Saan itatapon ang used chemicals? Sino ang magmo-monitor ng hangin at tubig? Sino ang may access sa test results? At kapag may sakit ang worker o may naapektuhang community, paano mapapatunayan at paano mananagot ang kumpanya? Iyan ang parte ng AI revolution na madalas hindi nakikita sa promotional video. Unang malaking issue, tubig. Hindi lahat ng data center pare-pareho ang water use. May designs na mas matipid, may gumagamit ng recycled water, may air cooling, may hybrid systems. Pero sa malaking AI infrastructure, ang cooling ay laging malaking usapan. May estimate ang Environmental and Energy Study Institute na ang malalaking data centers ay maaaring gumamit ng hanggang 5 million gallons of water per day. Katumbas ng tubig na ginagamit ng libu-libong tao. Depende sa laki at design. Sa isang report tungkol sa Pax Silica, binanggit ng environmental groups ang concern sa water demand. Sinabi naman ng BCDA na maaaring gumamit ng surface water harvesting, excess rainwater, dam o impounding, treatment at recycling. Sinabi rin ng Malacanang na may enough water sources habang patuloy ang concern ng critics kung saan eksaktong manggagaling
ang tubig at paano maapektuhan ang communities. Ang tanong dito, kapag tag-init, sino ang mauuna sa tubig? AI hub ba? Sakahan ba? Pamilya ba? Indigenous communities ba? O industrial investors? Hindi sapat ang may tubig naman. Kailangan ng public water balance study. Ilang litro kada araw? Anong source? Anong season? Anong epekto sa aquifer, river at watershed? May drought plan ba? May independent monitoring ba? Dahil kapag nagkamali tayo sa tubig, hindi lang ito environmental issue. Ito ay health issue, food issue, livelihood issue. Pangalawang issue, kuryente. Ang AI infrastructure ay power hungry. Kailangan ito ng reliable, stable, high-capacity electricity kung ang bagong demand ay hindi sasabayan ng tunay na bagong renewable capacity. Pwedeng magkaroon ng pressure sa grid, mas mataas na emissions o competition sa existing power supply. Sinabi ng DTI ayon sa ulat na ang facility ay hindi raw kukuha sa existing capacity lang at magkakaroon ng additional renewable energy facilities. Magandang pangako yan, pero dapat tanungin, saan itatayo ang renewable energy? Sino ang magbabayad? May power purchase agreement ba? May backup diesel generators ba? Gaano kalaki ang load? At kung kulang ang supply, sino ang maaapektuhan? Hindi anti-tech ang pagtatanong nito. Ito ay basic energy planning. Dahil kung ang public pays the cost, while private investors gets the profit, hindi development ang tawag doon. Subsidy iyon without accountability. Pangatlong issue, health. Kapag semiconductor, electronics o advanced manufacturing ang usapan, hindi ito ordinaryong assembly line lang. May possible exposure sa chemicals, solvents, acids, specialty gases, at dust depende sa actual process. Sa occupational health literature, may documented concern sa semiconductor production, kabilang ang reproductive risk sa ilang publication-related world histories. May review sa biomedical literature na nagsabing karamihan ng evidence ay nagpapakita ng reproductive risk mula sa fabrication jobs tulad ng spontaneous abortion at reduced fertility, bagamat depende ito sa exposure, process, period at safeguards. Ang organic solvents ayon sa NIOSH CDC ay maaaring maging carcinogens, reproductive hazards o neurotoxins depende sa klase ng solvent at level ng exposure. At kung may construction, quarrying, mineral handling o silica-containing dust exposure, mahalagang pag-usapan ang respirable crystalline silica. Ayon sa NIOSH at OSHA, ang inhalation ng respirable crystalline silica ay maaaring magdulot ng silicosis, lung cancer, COPD, kidney disease at iba pang malubhang sakit. Pero malinaw dapat, ang salitang silica sa Pax Silica ay tumutukoy sa silicon o chip ecosystem. Hindi nito otomatikong pinapatunayan na may silica dust exposure. Relevant lang ang risk na ito kung may process na lumilikha ng ganoong dust. Kaya ang kailangan bago mag-operate ang kahit anong facility, chemical inventory, worker exposure limits, PPE standards, medical surveillance, emergency response plan, wastewater treatment, air monitoring, at public reporting. Hindi pwedeng trust us. Sa industrial health, ang tiwala ay sinusukat sa data. Pang-apat na issue, lupa. Matagal nang may controversy ang New Clark City sa displacement concerns. May mga report at claims tungkol sa posibleng epekto sa Aita communities at farmers sa mas malawak na New Clark City development. Sa kasalukuyang Pax Silica discussion, may mga grupong nagbanggit ng posibleng epekto sa indigenous peoples at farmers. Sinabi naman ng BCDA sa GMA report na walang ancestral domain sa mismong project site at ang maapektuhang agricultural land ay limitado raw. Binanggit nila ang humigit kumulang 10 farmers at 200 jobs generated. Dito kailangan maging maingat. Hindi natin pwedeng sabihin na confirm na 20,000 people ang directly mati-displace ng Pax Silica site.
dahil dinideny iyon ng BCDA. At ang ibang figures ay galing sa mas malawak na nuclear city controversy. Pero hindi rin pwedeng baliwalain ang concerns. Dahil sa Pilipinas, maraming beses nang nangyari na ang development ay maganda sa presentation deck pero masakit sa mga taong nawala ng bukid, access sa ilog, daan, kabuhayan o ancestral connection sa lupa. Kaya ang dapat hingin ay hindi rumor, ang dapat hingin ay documents, land acquisition records, ancestral domain assessment, free, prior, and informed consent process kung applicable, resettlement plan, livelihood plan, at grievance mechanism na may ngipin. Dahil kapag lupa ang nawala, hindi lang property ang nawala, kasaysayan ang nawala, kabuhayan ang nawala, tahanan ang nawala. Panglimang issue, critical minerals. Isa sa selling point ng Pax Silica ay gawing bahagi ang Pilipinas ng high-tech supply chain. Sabi ng DTI, imbes na raw minerals lang ang i-export, mas maganda raw kung dito gagawin ang processing at components para mas mataas ang value na maiwan sa bansa. Sa prinsipyo, may saysay iyon. Mas maganda nga naman kung hindi tayo laging tagahukay lang ng mga raw materials habang ibang bansa ang kumikita sa high-value manufacturing. Pero may panganib. Kapag lumaki ang demand sa nickel, copper, cobalt at iba pang minerals, maaaring lumaki rin ang pressure para palawakin ang mining at processing. Ang critical minerals boom sa buong mundo ay may kasamang risk, pollution, biodiversity loss, social conflict at impacts sa indigenous communities kung mahina ang safeguards. Sa Pilipinas, may matagal ng concern tungkol sa epekto ng mining sa biodiversity hotspots at indigenous communities. May reports na nagsasabing ang indigenous communities at biodiversity-rich areas ay madalas nasa frontline ng mining expansion. Kaya ang tanong, ang Pax Silica ba ay magdadala ng tunay na industrialization? O gagawin lang tayong mas useful sa foreign supply chain? Magkakaroon ba ng Filipino engineers, Filipino patents, Filipino-owned firms, local technology transfer at long-term skills? O mananatili tayong cheap labor, cheap land, cheap minerals at tax incentive zone? Iyan ang tunay na debate. Para maging patas, may posibleng benepisyo ang ganitong project. Pwede itong magdala ng trabaho, pwede itong magdala ng trainee, pwede nitong palakasin ang semiconductor ecosystem ng Pilipinas. Pwede nitong bawasan ang pagiging exporter lang natin ng raw materials. Pwede itong magdala ng infrastructure, investment at bagong industriya. Pero ang lahat ng iyan ay pwede, hindi automatic. Ang totoong tanong ay, sino ang may-ari ng value? Sino ang may access sa trabaho? Sino ang trained? Sino ang protected? Sino ang may control sa data, lupa, tubig at industrial policy? Kung ang Pilipinas ay papasok sa AI age, dapat hindi tayo maging simpleng host ng foreign-controlled enclave. Dapat may malinaw na kondisyon: technology transfer, local hiring, worker protection, environmental safeguards, public contracts, tax accountability, community consent, at independent monitoring. Dahil ang high-tech project na walang transparency ay hindi progress. Ito ay high-tech risk. Bago natin tanggapin ang Pax Silica bilang future of the Philippines, ito ang dapat ilabas sa publiko. Una, final lease at development contract. Magkano ang bayad? May rent-free grace period ba? Sino ang developer? Sino ang may liability? Pangalawa, EXAP project map. Hindi kailangang ilabas ang sensitive security details, pero dapat malinaw kung anong barangay, anong lupa at sinong communities ang maaapektuhan. Pangatlo, water plan. Ilang litro kada araw? Saan bang gagaling? Ano ang epekto sa farmers at households? May drought scenario ba? Pang-apat, energy plan. Gaano kalaki ang power demand? Renewable ba talaga? Additional ba talaga? May baka fossil fuel ba? Panglima, Environmental Impact Statement at ECC. Sa Pilipinas, ang Environmental Compliance Certificate
ay may mga kondisyon at mitigation measures na dapat sundin ng proponent bago at habang tumatakbo ang project. Ang ECC applications ay karaniwang nangangailangan ng EIA report o EIS depende sa project classification. Pang-anim, chemical and waste disclosure. Anong chemicals ang gagamitin? Paano itatapon? Sino ang magmo-monitor ng wastewater at air emissions? Pang-pito, health and labor safeguards. May medical monitoring ba? May union rights ba? May hazard pay ba? May emergency drills ba? Pang-walo, indigenous and farmer protections. May FPIC ba kung applicable? May livelihood plan ba? May independent grievance system ba? Malinaw ba na Philippine law ang susundin? Walang special immunity? Walang legal black box? Pang-sampu, public audit. Hindi sapat ang press release. Kailangan ng COA, Congress, LGU, civil society, scientists, workers, farmers at communities na may access sa tunay na impormasyon. Kaya, ano ang Faxilica? Pwede itong maging malaking hakbang ng Pilipinas sa punta sa advanced technology. Pero pwede rin itong maging bagong anyo ng lumang problema, dayuhang kapital, murang lupa, murang labor, mahihinang safeguards at komunidad na huling nakakaalam. Hindi natin kailangang maging anti-AI, hindi natin kailangang maging anti-investment, pero kailangan nating maging pro-transparency. Dahil kapag ang project ay may kinalaman sa 4,000 acres ng lupa, malaking water demand, power infrastructure, critical minerals, semiconductors, at possible hazardous processes, hindi sapat ang magtiwala tayo. Ang dapat sabihin ng taong bayan, ipakita ang kontrata, ipakita ang mapa, ipakita ang water plan, ipakita ang energy plan, ipakita ang environmental study, ipakita kung sino ang mananagot. Dahil sa tunay na progress ay hindi tinatago sa likod ng press release. Ang tunay na progress ay kaya tumayo sa harap ng publiko. Comment mo sa baba, transparency kung gusto mong ilabas ang full details. Pro jobs, may safeguards kung pabor ka sa investment. Pero may mahigpit na kondisyon. Tubig muna kung ang pinaka-concern mo ay water security ng communities. At tandaan, ang AI ay hindi lang nasa cloud, nasa lupa ito. At kapag lupa, tubig, kalusugan at soberanyang usapan, karapatan ng tao na malaman ang buong katotohanan. Ano ba sasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang si baba ang iyong sagot. Hanggang sa susunod, Solid Archers, it's time